At dahil nga pinakamaliit at pinakamurang solar setup para sa ceiling fan na to, yung gagawin natin is gagamit tayo ngayon ng setup na walang battery. So, ang unang gagamitin natin is solar panel ito. Siyempre, ito yung binibilad natin sa araw. Siya yung magko-convert ng sunlight into electricity para gumana yung ating ceiling fan. Ito yung gagamitin kong panel ngayon. So, pwede nyo bilhin. 20 watts na solar panel. Yung kanyang VOC is 21.4 volts with 1.22 ampere or yung ating current. Next, syempre gagamit tayo ng wire. Yung wire natin na gagamitin is pwede na yung 18 gauge or 16 gauge para mas makapal. Pero yung 18 gauge is pwede na rin. Yung ginagamit ko dati pa. And next, gagamit tayo ng buck converter. So, katulad nito. Dito kasi sa setup na to, dahil nga pinakamura yung gusto natin, ay hindi na tayo gagamit ng inverter. That's why, ang gagamitin natin ngayon is itong buck converter na to. So, ang gagawin nito, papababain niya yung voltage ng panel from 21 volts gagawin niyang 12 volts papunta dito sa ating ceiling fan. So, yan, dito ko siya ilalagay. Pero syempre, check muna natin yung voltage ng ating solar panel. And guys, as we can see, meron siya ngayong 20 volts, 20.07 volts. And next, ilalagay ko siya dito sa input ng ating buck converter. So, ito yung ating positive input. Yan, dito. Luwagan ko lang itong buck converter. And then, isuot natin siya dito. Tapos higpitan. Tapos ito naman yung negative. Ilalagay ko na rin dito sa input. Ayan. As we can see, umilaw na siya. Meaning tama yung ating positive at negative. Sunod ay aking higpitan. Ayan. Okay na. Mahigpit na. And then, i-check naman natin yung output voltage dito sa dulo. Ito yung positive natin. At ito naman yung negative, yung kabila. And ayan, as we can see, meron siyang 8 volts, meaning na sobrahan sa baba yung ating output dito. Kaya ang gagawin ko, ipatataasin ko ulit. I-adjust ko yung kanyang output voltage. Kaya pihitin ko lang dito sa kanyang potentiometer. Dito nga pala sa pinipihit ito. Ito yung adjust natin ng voltage. Ito naman yung ating current. So clockwise lang, papaganyan yung ikot para tumaas yung kanyang voltage. At para naman bubaba is counterclockwise, which is pabalik. Clockwise lang para tumaas hanggang 12 volts. Ayan, nasa 12.50 na siya. And then dito naman tayo sa ating ceiling fan. Itong ceiling fan na gagamitin nga pala natin is 12 volts, meaning mas matipid siya sa power at hindi na natin kailangan pa ng inverter. So aalisin ko muna dito sa initan itong panel. Kasi kapag sinuot ko na to sa buck converter, is automatic na iikot na yung ating ceiling fan. Wala kasi itong fuse or wala itong kasamang switch. Kaya automatic talaga siyang iikot. So ayan, ikakabit ko na siya dito sa ating buck converter. So yung ating positive. So yung positive natin dapat tama din. Ito yung ating positive. Ayan, nakalagay na out. At negative naman dito sa kabila. Ang positive natin syempre itong kulay pula. At negative itong mayroong itim. Is the positive. Ayan. Tapos hihigpitan ko lang. And then yung negative na. Ayan. Ayan guys, naikabit ko na rin siya ng ayos. And then ibibitin ko na itong ating ceiling fan na to. Ilalagay ko muna dito sa labas ng bahay itong ceiling fan. Ayan. Testing lang muna. Ilalagay ko na sa sikat ng araw itong ating fan. So ayan guys, umiikot na yung ating ceiling fan. So ilalagay ko naman siya sa bubong para mas malakas yung sikat ng araw. Oops. Goods na goods yung ating ceiling fan guys. Oh. Malakas naman yung hangin niya guys. Mabagal lang yung ikot niya dito sa camera pero sa personal naman is pabilis naman yan. And now, magkano nga ba yung magagastos natin sa setup na to? So, yung ating solar panel na 20 watts, ang price niya is 600 sa Shopee. Wala pa dun yung shipping fee. And then, yung wire naman, kung 16 gauge yung gagamitin nyo, is pwede gagastos kayo din ng 130 pesos. 5 meter na yon. Tapos, yung ating buck converter naman, katulad nito, ayan. Ang price nito sa Shopee is 93 pesos. Matagal ko na siya nagagamit, guys. So, subukan na yung kanyang quality. Okay naman siya. And then yung ating 12 volt ceiling pa naman, ayan, ang price niya sa Shopee is 365 pesos. So bali dito sa ating solar setup na walang battery, ang magagastos natin ay ito. Wala pa dyan yung shipping fee.
At ano nga ba yung pros and cons nitong ating solar setup na to? Or ano yung mga disadvantages at advantages niya? Siyempre guys, ang maganda dito, number one is eco-friendly itong ating solar setup na to. And pangalawa is wala tayong electricity bill na makukuha dito. So talagang libreng-libre tayo sa kuryente. And ano nga ba yung cons dito sa setup na to or ano yung pangit? Siyempre number one, unstable power. As you can see guys, so ayan, humihina siya, meaning humihina yung sikat ng araw. Kasi nga naman, nakadepende yung kanyang power sa lakas ng sikat ng araw. Ayan. So mas mahina yung sikat ng araw, mas mahina din yung ikot nitong ating ceiling fan na to. Oops, nalaglag sa sabitan, kinuha ko muna. And aside from that guys, kapag ganitong setup yung ginawa natin, wala din siyang power kapag gabi kasi nga walang sikat ng araw. Kaya guys, kung ako yung tatanungin, mas maganda yung solar setup na mayroong battery. Kaya ngayon naman, gawin na natin yung setup na mayroong kasamang battery. Eto guys, dito ko siya nilagay dito sa loob ng bahay. Ito yung ating wire ng solar panel. So, ilagay ko lang siya dito sa loob para mas maayos. Tapos, ito yung ating solar charge controller. Ito nga palang solar charge controller ko to is PWM na 10 ampere. So, maximum niya hanggang 100 watts na solar panel. Ang gagawin ko ay ilalagay ko tong solar charge controller na to dito sa dingding. And next, gagamit din tayo ng battery. Ito ang battery gagamitin ko, isang battery na 25 ampere hour na 12 volts. Gel type battery ito. Pwede rin kayo gumamit ng mas mataas na capacity ng battery like 50 ampere hour. Pero syempre nga, yung pinakamurang setup yung gagawin natin, kaya ito na yung ginamit ko. And then syempre guys, dito sa ating solar panel na 50 watts, gagamit tayo ng fuse, which is ginagamit para for extra protection kapag nagkaroon ng short circuit. Ayan. Dito sa ating 50 watts na solar panel, pwede tayong gumamit ng 5 ampere na fuse. So, ilalagay na natin yung ating 5 ampere na fuse dito sa ating 50 watts na solar panel. Ayan. Pero mamaya natin siya ikakabit dito sa ating solar charge controller. Ang ikakabit muna natin ay yung ating battery. Sa pagkabit naman ng battery, pwede tayong gumamit ng terminal lag katulad niyan, itong bilog. Pwede rin namang hindi. Pero kung bibili kayo, syempre, meron na tayong mas maraming terminal lag ayan. Iba't iba na rin yung kanyang sizes. Pero again, pinakamurang setup yung ginagawa natin, kaya pwede tayong hindi gumamit ng terminal lag. Pwede natin siyang ibalot na lamang sa tornilyo ng battery. And next, gagamit din tayo ng fuse. Ayan, ito yung ginagamit ko. Marami na siyang laman. Pwede kayong gumamit dito ng 5 ampere dito sa ating setup na to. Ayan. At syempre, bukod sa fuse, kailangan din natin ng fuse holder. Katulad nito, ayan. Ito yung lagayin natin ng fuse. Ayan, meron na siyang 5 ampere na fuse. Ayan. And then, ilagay natin siya sa ating holder. And then, ikabit natin siya sa ating battery. So, ito yung ating positive dito sa pula. And then, ilagay natin siya sa ating solar charge controller. So, dahil nga ito ay positive, ilagay natin siya sa positive port nitong ating solar charge controller. Ayan. And next, itong ating negative naman na wire papunta sa ating battery. Ayan. Tapos, dito naman yung ating negative sa sunod. Ayan, as we can see guys, gumagana na itong ating solar charge controller. Meron na siyang 12.7 volts itong ating battery. Ayan, okay na yung kabit. And next na ikakabit natin ay itong ating solar panel. At ito nga palang solar panel is meron na rin siyang fuse holder at sa loob is meron na rin siyang 5 ampere na fuse. So ito yung ating positive ng solar panel. Dito ko na siya isusuot sa likod para mas malinis tingnan. So positive. And then ito yung ating negative. Suot ko na rin dito sa likod. And negative. Okay, naikabit ko na rin yung ating solar panel. Okay na yung ating setup. And next naman natin ilagay ay yung ating 12 volts na ceiling fan. And next guys, ito nga palang ating ceiling fan is pwede natin lagyan ng 1 ampere na fuse katulad nito. Lalagyan ko siya ngayon. Tapos kukuha ako ng 1 ampere fuse dito. Ayan, tapos ito yung kukunik ko dito sa wire ng ating positive dito sa
ceiling fan. And then gamit na rin ako ng heat shrink tube. And para naman guys, dun sa mayroong mga soldering iron, mas magandang ihinang nito para mas maayos yung connection. Pero sa mga wala namang soldering iron, pwede na rin ibuhol katulad nito. Basta ayusin nyo lang yung pagbubuhol ng tanso niya para hindi siya matagtag agad. And then ito nakakabit ko na itong ating 12 volt ceiling fan. Ito yung ating positive, itong may fuse. So dito siya sa unahan. And next ito yung negative. Ayun guys, naikabit ko na. Try na natin dito sa ating ceiling fan. Paanda rin yan. Dito yung buhayan natin. Ayan. Mas maganda nga pala guys yung ganyang setup kasi mas matipid yan kumpara doon sa may mga inverter pang ginagamit. At dito naman guys sa ating low voltage disconnect. Ayan, hanapin natin dito. Load off. Ilagay natin siya sa 12. So pinutin na matagal itong menu. Pag nag-blink na, saka natin taasan. Gawin natin 12.0. Ayan, pwede na yan. Itong load up na ito guys, itong ating low voltage disconnect para hindi ma-overdrain itong ating battery. Kasi kapag na-overdrain yung ating battery is possible na humina yung kanilang health. That means kapag 12.0 volts na yung ating battery, automatic na mamamatay na itong ating ceiling fan. And yung pros and cons naman dito sa ating setup na to, syempre number 1, kahit gabi is pwede natin siyang magamit. At also kahit umuulan, pwede natin siyang magamit basta may laman itong ating battery. And yun nga lang ang pangat dito sa setup na to kasi number 1 is medyo mahal. Pangalawa, hindi unlimited yung ating power dito kasi nga kapag gabi na okay naman sumuulan, nakadepende na lang yung power na magagamit natin dito sa ating 12 volt ceiling fan dito sa ating battery. So kapag mahina na yung laman nitong ating battery is hindi na natin pwedeng magamit na matagal yung ating 12 volt ceiling fan kasi malalobat na itong ating battery. And by the way, matipid din nga lang pala itong ating 12 volt ceiling fan na yan. 12 watts nga pala yung nakalagay sa kanyang label. Yun nga lang, pag check ko dun sa latest vlog ko nung nakaraan, ay umabot lamang siya ng 7 watts. That's why talaga matipid siya at kayang-kaya siyang gamitin dito hanggang magdamag.